Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So good morning po. Ito pong, kung makikita nyo po itong nasa likod ko, ito po ay Ficus virens. Sobrang wild na, ang lalaki na. Nasa maliit na pot siya at hindi na angkop yung halaman doon sa pot kasi tumagos po sa lupa yung isa sa mga aerial roots niya, tapos napabayaan na siya sa loob ng 10 months, kaya ganyan na po ka-wild. So ngayon mga paps, ipoprune natin yan, i-set back. So halos lahat ng branches po niya puputulin ko, tapos yung iba kung may kailangan i-wire ay i-wire. So hindi ko muna siya mga paps tatanggalin dyan kung saan siya nakalapat para hindi magalaw yung aerial roots niya. At saka isa pa, para stable muna. Then kung may time pa mga paps, i-ripat ko na kasi kung makikita nyo yung kanyang pot ay maliit nga mga paps. So tingnan natin yan mga paps ng malapitan nang makita nyo yun. Ito po yung twin trunk na Ficus virens. So yan po ang itsura niya mga paps, twin trunk na Ficus virens. Tapos nasa maliit na pot. Yung roots niya ay nakalutang po yan, kaya nilagyan ko ng extension. So gusto ko sana mas malaki na pot para akma siya. So gusto ko muna siyang ilagay dito sa training pot na to. So sa tingin ko ito ay pwede naman dyan. Mas malaki siya, tapos mas malalim ng konti kumpara doon sa pot. So kahit siguro din ako maglagay ng extension. So ito po ang ganyan po siya kalaki. Kung makikita nyo yung daliri ko, yan, ganyan po. Ito po yung mga main branch nya. So ngayon i-set back muna natin, tapos titingnan ko po kung makakaya na iripat ngayon. So isa-isahin ko muna mga paps, set back yan lahat para matingnan natin kung pwede na mga paps. So itong mga maliliit iiwanan ko muna para makahabol. So around 1 inch, 1 to 2 inch yung iniiwanan ko na na haba ng branches, mga secondary at tertiary. Pero yung primary po nila, primary niyan ay na yan mga paps, okay na. So meron dito, sa tingin ko kailangang i-wire to. Ito po yung pinaka leader niya, so malaki na. So puputulin ko na yan dito. So ito po mga paps ang naputol ko sa sa doon sa may apex na part. So ayan mga paps, yan po yung naputol ko doon sa apex na part. Sobrang haba, yan laki. So ganyan po siya ka wild. So ayan na po siya mga paps, paunti-unti ay lumalabas na yung kanyang dating structure. So dandahanin natin ng bawas. So itong iba kailangan talagang i-wire to. So grabe ka haba at laki na ng mga branches mga paps. Maganda rin pag nakaka-wild kasi nakakabuelo yung mga branches para lumaki. Kaso lang yung iba naman ay nagiging overgrown. So mga paps, ito po yung naputol ko. Yan, madami. Natanggal ko na branches. So sa tingin ko ay okay na muna yan, yung naiiwan. At sa tingin ko ay kailangan po nito ng wiring. May mga branches tulad nito, kailangan ng wiring
So tatanggalin ko muna to dito at dadalhin ko doon sa pagtatrabahohan ko. Kung makikita nyo po ito, ang laki ng aerial roots na tumago sa lupa. So tatanggalin ko na yan mga paps para makuha. So kukunin ko muna yan, ilagay ko doon sa paggagawaan ko. So mga paps, andito na po yung aking material. So natanggal ko na nga, ayan siya. Tapos ito po yung aerial roots na pinakita ko kanina. Nakikita nyo po ito, laki. Ngayon i-wire ko po muna yung ibang mga naiwan na branches. Tapos yung iba puputulan ko ulit. Meron pa ritong mahaba pa. Yung branches na kailangang i-wire ay i-wire ko po ulit. Merong mga branches na medyo mali yung location, yung forma. So nililinis ko lang mga paps yung mga dating pinagputulan na nag-dieback na. So Ficus bearings po ito mga paps. Ang characteristic po din tong Ficus bearings, kapag niripat mo ay parang nagiging masaya siya, ano mga paps. Pag niripat mo, biglang lumalakas at bumibilis yung tubo niya. Tapos pag nag-cut back ka, magbibigay po siya ng napakaraming branches. So proceed na po tayo sa wiring. So mga paps, uunahin ko lang itong part na to. Medyo iaayos ko lang konti para makagawa ng pads. So yan ang una kong i-wire. So ikutin lang naman po ito ng konti para ma-bend siya. Kasi medyo ano siya mga paps, nakaharap siya sa baba. Titingnan natin kung kaya siyang i-bend. Tapos itong isa. So pagpasensyahan nyo na mga paps yung ingay ng manok, ano? Medyo maingay yung manok sa kabilang bahay. So okay lang yan. So ayan mga paps, din i-set back ko na itong isa. So medyo may pad na dyan. So sana ay magbigay siya ng mas marami pang shoots. Set back na natin yan. Kasi
tertiary branch na rin naman yan. So ito, meron ditong patayo ang tubo mga paps. So parang hindi ako nakagandahan dito kung nakikita nyo po yan. So may reverse taper dito sa gitna, nakikita nyo po ito. So plano ko, or talagang tanggalin ko muna yan. So tatanggalin ko na po ito. Hindi ko gusto yung kanyang itsura dyan. So yan, patingin ko po mga paps mas malinis kung wala yung nakatayo na yun na So nililinis ko lang mga paps para pag nag-heal siya medyo maganda-ganda ang itsura. Wala akong cutter, maganda sana kung may cutter. So ayan mga paps, tapos ito yung wire ko naman para medyo yumuko So wire naman natin to. Para sa akin mga paps ay okay na itong mga primary at secondary branches. So established na. So ang gusto ko na lang na mas ma-develop dito ngayon ay yung twigs, tertiary tsaka twigging. Okay. Ayan, then set back ulit nitong isa na to. Sobrang haba. So ayan mga paps, susunod ito namang nandito sa likod. So meron siyang tatlo. So tingin ko pwede itong gawing ganyan. Bali dalawa lang ang i-wire ko. Ito kasi mga paps ay medyo pataas hindi ko masyado gusto yung kanyang pwesto. So tatanggalin ko na lang yan para hindi tayo mahirapan mag-isip. Yan. So itong dalawa set back na muna to. Itong isa set back na rin natin yan. Huwag na natin i-wire. Ayan muna. So hopefully may tumubo dyan mga paps ng ibang branch. Then ito, wire ko to. Dalawa na yan.
Then set back mga paps. Yan, ito set back na diretso. Di na kailangang i-wire. Ito set back na. Masyado mahaba. So ito mga paps, kung makikita nyo to, yan, lagay natin sa harap. Ito po yung front, meron ditong maliit na branch, so hindi ko po gusto yung pwesto nya. Yan. So dito mga paps, meron ditong maliit na pataas din, so hindi ko gusto yan. Ito na lang ang dadamihin ko. So set back muna ako rito. Ayan, tapos ito tanggal na totally. So ayun muna. Pagdating dito, set back na natin yan para sabay-sabay sila. Ayan, meron ditong isa, iwanan ko muna yan. Ito, parang gusto ko i-wire. Sige, i-wire muna natin to mga paps. Yan po duman sa sa laog. Ayan po, then set back na rin dito. Dito set back na lahat to. Set back para magkaroon ng panibagong shoots. So ayan mga paps, dito ito i-wire ko to. Kung nakikita nyo, nasa back po tayo, back po ang itsura nyan. Nakikita nyo tong isa na to, tapos meron pa isa dito, so i-wire ko rin yan. Likod na po ito mga paps, ito ay ilalagay ko papunta sa harap, itong isa. So ayan mga paps, so ito ipopwesto na natin to rito. Tapos set back naman. Then itong nasa harap, ito, dahil vacant dito, lalagyan na natin siya dyan. Curve natin ng konti para medyo umiksi. Tapos set back.
tanggalin natin to, medyo matatanda ng dahon mga paps. So ayan po siya. Ito, tingin ko kailangan ding i-wire dito sa gilid. So hayaan ko muna to mga paps. Itong isa nito hayaan ko muna dyan. Titingnan ko kung ano yung kalalabasan niya dyan. So sa pagdating ng panahon, hindi ko muna i-wire. Yan. Tapos dito sa apex, setback na po lahat yan, cutback na lahat yan. Ito ganun din. Para tumubo na yung mga bagong shoots. So ayan na siya mga paps. So ito, meron ditong branch. So itong part na to, tingnan natin na malapit. So ayan mga paps, sana nakikita nyo, no? Meron ditong branch. Nakikita nyo to, dire-diretso siya dyan, itong secondary branch. Tapos dito naghiwa-hiwalay. So parang hindi ko gusto to, at saka medyo wala na ring taper. So gusto kong tanggalin to. Tatanggalin ko yan, ito lang ang iiwanan ko. Itong maliit na to. So diretso na natin tanggal yan. Hindi maganda. So yan. So linisin lang natin konti. Sige, hayaan na natin yan mga paps para meron siyang room for dieback. So yan, sa tingin ko mas maganda, no? Mas maigi yung ganong itsura. So yan, sa tingin ko satisfied na ako dyan mga paps sa ginawa ko ngayon. So tingnan natin ang buo, no? Ng malayo. So ayan po siya mga paps. Ayan yung likod niya. So sa tingin ko ay kailangan ng repotting, ano? Maganda-gandang repotting. So pinag-iisipan ko kung pwede ba itong pot na nakuha ko. Training pot. Ayan. Ito. So ito po yung training pot. Ayan. Sa tingin ko mas maganda mga paps, ano? Tingnan natin malayo. Ayan, o. So subukan kong iripat ngayon. Ayan. Tara mga paps, at prepare ko lang itong pang-ripat. So mga paps, ito na po yung aking training pot na pagtatamnan muna sa kanya. Nilagyan ko na po ng drainage screen. Hindi ko na po pinakita kung paano, para hindi masyadong mahaba. Ito po yung drainage screen para po ito sa doon sa butas niya, para hindi matapon yung ating soil medium. Nilagyan ko na rin itong securing wire para hindi matanggal yung ating material doon sa dito sa pot na to. Tapos yung material nga pala mga paps, inano ko na rin, tinanggal ko na rin doon sa dating training pot. Tapos ni-root ball ko lang. Tinanggalan ko ng about mga 40 to 50% siguro ng roots, o mga 30%, kunti lang. Tapos kung mapapansin nyo, sobrang healthy, napakaraming hair roots. Ibig sabihin po ng ganyan ay sobrang healthy, at saka maganda yung ating soil mix. So yung soil mix na ilalagay ko, ganun pa rin, tulad pa rin ng dati. So umpisahan na natin mga paps. So sa una, dito sa ilalim mga paps, ang nilalagay ko ay pumice para maganda yung drainage. So lalagay ko na yan, first layer. Para yan sa drainage. So sa ganyang paraan mga paps, yung tubig ay hindi na i-stack
pag ano tayo, nagdilig, hindi na i-stack yung tubig doon sa ano niya, sa ilalim. Kaya hindi po na mabubulok yung roots. Ang mangyayari, tuloy-tuloy po yung drainage niya. So after po ng purong pumice mga paps, lalagyan ko po siya nitong river sand. Mixture po yan ng river sand at saka nitong binasag na na clay pot. So mixture na po yan. Yan po muna ilalagay ko dyan. Gawa tayo ng gabundok dito sa ano po yan, river sand, pumice, tsaka clay pot na durog. Then meron po ako ritong vermicast. Ito pong vermicast mga paps ay pang fertilizer na din, diretso fertilizer. So natural fertilizer lang po tayo para tipid mga paps. Ito pong vermicast ay mura lang. Ano po ito, worm manure. Yan, susukat na natin mga paps yung material. Kung mapapansin nyo rin, iniwanan ko yung rito, yung aerial roots, kasi maganda yung niya. Nagandahan ako sa forma niya dyan. Sisiksik lang po natin mga paps para lumubog siya doon. So sa tingin ko ay tamang-tama lang yung training pot na nakuha ko para sa kanya. Ngayon, kung makikita nyo, sa center ko siya nilagay at medyo nakausog dito sa likod. So ayusin natin tong aerial roots, parang maganda tong maging ang kalabasan. So ganyan. So isisiksik ko pa siya mga paps sa ilalim. So yan, sa tingin ko ay okay na yan mga paps. So sa tingin ko ay okay na. Ngayon isisecure ko po siya nitong securing wire para kahit magalaw man siya dyan, hindi na siya matanggal sa pot. So hindi ko na nga pala mga paps pinakita yung yung pagtanggal ko nito sa previous pot niya para hindi matagal. Hindi ko na rin pinakita yung root pruning. So ayan mga paps, sa tingin ko ay okay na yung isa na yan. Tanggalin natin yung pinakadulo niya para hindi maka-aksidente. So yan ang front na napili ko. Then ito, so hilahin po natin mga paps para matisa siya ng konti. Hila din pihit. So wag lang masyadong pisado kasi baka masira na yan, masugat yung mga roots niya dyan. Yan. Then lagtago natin yung dulo para hindi maka-aksidente, makatusok. So ayan na mga paps. So sa tingin ko nasa center naman siya. Yan, tingnan natin. So sa tingin ko center naman. So nakadagdag talaga ng attraction yung roots na tumagos doon sa lupa. So sa tingin ko ay okay naman na yan. So sa tingin ko mas bagay siya dyan sa round pot kaysa doon sa rectangular na mababaw. So ngayon mga paps, pipilapan ko na yan. Then river sand po ulit ito. May mixture ng pumice.
Ang pumice po ay para sa drainage. Yan. Wait lang. So, yung river sand para mga paps, dahil umulan kagabi, medyo basa na yan, so hindi na natin kailangan magdilig. So, siksikin lang natin ang maigi. Isahin na rin natin, ipwesto natin yung aerial roots na yan para maganda na yung kalabasan pagka tumisa. So mga paps, maglalagay ulit po ako nitong vermicast dito sa ibabaw, additional fertilizer sakaling pag magdidilig po tayo, meron na siya dyan kasamang fertilizer. Ayan, then fill up. Siksikin lang natin. So ayan po mga paps, at tapos na yung repotting nitong ating Ficus virens na twin trunk. So mga paps, kung mapapansin nyo, hindi ko masyadong pinuno yung kanyang pot para po pagka nagdilig ay hindi po matatapon yung soil medium natin. At the same time po, kung maglagay tayo ng fertilizer, pag umapaw yung tubig ay hindi ganun kadami yung matatapon din. So ayan po mga paps, at tingnan natin ang paikot. So well distributed po yung kanyang branch. Ayan. So maghihintay naman po ako na magbigay siya ng mga panibagong shoots at lumago. Ayan po siya. So hanggang dito lang muna mga paps itong video na to. Sana ay subaybayan nyo yung update nito. At sa mga nanood po, maraming salamat. Sana ay nagustuhan nyo at sana meron po akong na-share sa inyo. So yun lamang po. Once again po, iimbitahan ko kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell at share nyo na rin mga paps. Share nyo na rin, like nyo na rin para makaabot po doon sa mga gusto ring matutong mag-bonsai. Baguhan lang din po ako. Nag-aaral din na sa pagbubonsai, ma-perfect yung pagbubonsai. Yun lamang po, magandang buhay at happy bonsai.